Malia's POV. Ang munting butil na bumubuhos ng ulan ay nagbibigay ng lamig sa akin. Pero sobrang natulala ako dahil kay Kenzo. Ramdam na ramdam kong init sa leeg ko na posibleng mga luha niya na hindi ko alam kung para saan. At naramdaman kong init ng kanyang mga luha kaya napaiyak din ako. I'm sorry. Paulit-ulit na bulong niya habang pareho kaming nababasa ng ulan. Kenzo, nanginig na sambit ko at ang sumunod niyang ginawa ay nagpatulo ng luha ko na parang ulan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ko saka tiningala ako. Sa kabila ng dilim ay nakita ko pa rin ang kanyang mapupulang mata at ang kanyang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Napasinghap ako at hindi ko pa naiwasang subaybayan ang pag-iyak ng kalangitan. Umiling ako ng maraming beses. Ano ba? Tumayo ka! Umiiyak na sambit ko habang pilit siyang hinihila patayo. Pero hindi siya tumatayo. Umiling siya. I'm sorry. I am an evil. I'm sorry. Paulit-ulit na sambit niya at medyo pumiyok pa siya. Kaya mas lalo akong napaiyak. Niyakap niya mga paakot parang nangihina siya pero nagawa pa rin niyang tingnan ako. Mabilis at umuulan pero tinitigan namin ang isa't isa na tila kapwa kaming nangungulila sa presensya na hatid namin. Napabuntong hininga ko't umiling ulit. Please, no. Malia, I'm sorry. Ako ang dahilan ng iyong paghihirap. Kung hindi lang ako naging malupit, kung naging mas mabuting asawa ko, hindi ko alam ang plano ng lolo ko. Shut them all. Kenzo, tumayo ka. Sinubukan kong patayuin siya pero siya na mismong umiling. Tangina. Nagmumura siya ng maraming beses habang nakaluhod pa rin. Napatingala ako saka na ilagay kong 2 palad ko sa mukha ko para saluhin ang mga luhang walang tigil sa pagtulo. Kenzo naman! Humahagulhol na sambit ko. I'm sorry. Please umuwi ka na sa bahay natin. Hindi na kita sasaktan ulit. Hindi na kita sasaktan. Patawarin mo ko. Handa akong saktan ang sarili ko para sa'yo. Please, Malia. Sambit niya habang umiiyak. Mabilis akong umupo para patayuin siya. And this time I made him stand. Pero hindi naging kampante ang pagtayo niya. Kaya bahagya kaming nawala ng balanse pero buti na lang at hindi kami tuluyang natumba. Mas sinigpitan kong pagkakahawak sa kanya at ikinulong niyang mga kamay niya sa bewang ko. Na para bang sinusubukan niya suportahan kaming dalawa. Pero hindi niya magawa. Lasing lang siya, Malia. Lasing siya. Kenzo naman. Naiyak na sambit ko pero napamura ulit siya ng ilang beses. Sinubukan ko siyang ipasok sa loob ng bahay ko pero ang bigat niya. Malia. Pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko sa'yo. Sobrang pagsisisi. Please patayin mo na lang ako kapag hindi ka umuwing kasama ako. Pipikit-pikit na sambit niya na para bang nananaginip siya. Nanginig ako ng husto at halos mabitawan ko siya pero pinilit ko pa rin kayanin na madala siya sa loob. Binubulong niya pa rin ang mga katagang yun habang nakakapit sa akin na parang tarsier. I've never seen Kenzo in this state, so this is all foreign to me. Umiiyak siya dahil lang sa lasing siya? Pinapasok ko siya sa bahay ko at muntik na ulit kaming mawala ng balanse kaya buong puwersa ko na siyang niyakap. Lasing na lasing siya at hindi na siya makalakad ng diretso ngayon. Parang nawala ang Kenzong umiiyak kanina. Parang panaginip lang yun. Malia, bulong niya. Pinaupo ko siya sa kawayan kong sofa. Napapikit ako dahil tumunog yun sa bigat niya. Nanginginig ako dahil sa lamig. Pero hindi binibitawan ni Kenzo ang bewang ko. Unti-unti ko siyang sinandal pero bahagya siyang napahiga sa sobrang kalasingan. Napakalaki niya kaya hindi siya kasya. Pero hindi ko siya mabuhat hanggang sa kwarto ko dahil ang bigat niya kaya pinapasok ko siya sa ganoong paraan. Shit! Muling mura niya kaya unti-unti akong tumayo sa lumayo. Kumunot ang noo niya at nakonsensya ko nang makitang nanginginig siya. Kenzo, bulong ko bago nagmamadaling pumasok sa kwarto ko para isuot ang kumot ko pero nang lumabas ako ay muli kong nakitang basang-basa. Niyang damit. Napalunok ako ng mariin bago ko napagdesisyonan na hubarin ang polo niya. Bahagya siyang napaungol nang maiangat kong hubad na polo niya. Muli akong lumayo pero nang makita kong muli siyang nakatulog ay tinuloy kong ginagawa ko.
After a couple of minutes, hinubad ko na rin sa wakas ang polo niya. Basang-basa siya, mukhang kanina pa siya nasa labas sa kasagsagan ng ulan. "What's with you, Kenzo?" Bulong ko bago binuksan ang zipper ng pantalon niya. Mabilis ko yung hinubad sa kanya bago siya binalot ng kumot. Basang-basa din ako pero nakikita ko siyang nanginginig sa lamig. Sobrang sakit sa akin. Nang mabalot ko siya ng kumot ay muli akong bumalik sa loob ng kwarto para kumuha ng unan. "Shit," he murmured in between his lip. Wala sa sariling napatingin ako sa mukha niya. Magkasalubong ang kilay niya at parang naiinis siya kahit natutulog lang naman. Napalunok ako ng mariin bago bumuntong hininga. "Akala ko ba uuwi ka na ngayong gabi?" Tanong ko sa hangin. Napabuntong hininga ulit ako bago siya iniwan doon para pumasok sa loob ng kwarto ko. Wala sa sarili akong umupo sa higaan ko at ramdam na ramdam kong panginginig ng katawan ko na hindi lang dahil sa lamig. Mixed emotions. I couldn't explain what I feel right now. Nangihina ako. Hindi ko maisip kung paano ko naipasok si Kenzo dito sa loob. Bakit siya lasing? Nagpa siya akong magbihis at natapos kong magbihis ay muli akong lumabas. Natagpuan ko siyang mahimbing na natutulog sa kabila ng malakas na ulan sa labas. Muling lumakas ang buhos ng ulan. Mas malakas pa sa kanina. Pero dahil sa presensya ni Kenzo dito ay hindi ko nalang pinansin ang lahat ng yon. Tinitigan ko siya na mahimbing na natutulog. Hindi ako dinalaw ng antok. Umupo ako sa silya habang nakatitig sa kanya at hanggang sa magumagay nasa ganun lang akong posisyon. It feels so real na nandito siya. Hindi ako makapaniwala pero totoo ang lahat ng ito. Hindi ako nananaginip. Nang lumiwanag ay tumila rin ang ulan kaya sumilip ako sa labas. Nakita kong sasakyan ni Kenzo sa harap ng bahay ko. Hindi yun nakapark ng maayos at bahagya pang natapakan ng gulong ang ilang sunflowers na tinanim ko. Pero isiniwalang bahala ko na lang. Bakit pa siya naglasing kung uuwi dapat siya ng Manila kagabi? At paano niya nalaman ang bahay ko? Binuksan kong pinto para pumasok ang preskong hangin saka ako lumabas para kumuha ng gulay na lulutuin para sa agahan. Aalis ba siya pagising niya? Napabuntong hininga ako saka nagpatuloy na kumuha ng mga gulay. Laking pasasalamat ko sa ulan dahil mas nagiging malusog ang aking mga gulay pagkatapos nito. Matapos kong pumitas ng mga gulay ay maingat ulit akong pumasok sa loob ng bahay. Tulog pa rin si Kenzo kaya napatitig ako sa mukha niya ng 5 minuto bago ako nagpasyang magluto. At habang nagsisiga ako ay pasulyap-sulyap ako sa kanya. Mas dinahan-dahan kong paggalaw para hindi makagawa ng kahit na anumang tunog na pwedeng maging dahilan para magising siya. Bigla siyang napaungol kaya nalaki ang mga mata ko sa gulat. Nabitawan ko rin ang sandok na hawak na tumama sa katawan kaya lumikayo ng ingay. Kabado ko ulit na nilingon si Kenzo at sa pagkakataong ito nakita ko kung paano lalong kumunot ang noon niya. Lumakas ang tibok ng puso ko dahil sa sobrang kaba. "Shit!" Biglang sabi niya sa matigas na paraan. Mas lalo akong kinabahan habang nalalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Muli pa siyang nagmura bago siya dahan-dahang umupo mula sa hindi komportabling pagkakahiga. Nakapikit pa rin ang mga mata niya pero nakita ko kung gaano siya kaasar ngayon. Napalunok ako ng mariin sa muling pagkakataon. Unti-unti niyang binuksan ang mga mata niya. Hindi niya ako kaagad napansin. Mas lalong kumunot ang noo niya at nang dumakong mga mata niya sa akin ay nakita ko kung gaano siya kagulat. Napaawang ang mga labi niya pero kalaunan ay unti-unti umigting ang panga niya na tila walang maalala sa lahat ng mga nangyari kagabi. Sa lahat ng mga nangyari kagabi kung bakit siya nandito. "Malia? What? Shit!" Sabi niya bago nilibot ang paningin sa paligid. Mas lalo umigting ang panga niya saka siya muling tumingin sa akin. Mas lalo akong dumikit sa katawan ng lababo. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko at hindi ako makahinga ng maayos. Sapat ng presensya niya para mabaliw ako at sa ngayon ay tila nawala ng laman ng utak ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Muli siyang napamura sa kaagad na tumayo. Mas lalo ako nagsumiksik sa kung saan-saan man ako ngayon at kitang-kita niya yon. I am sorry, basang-basa ka kasi kagabi kaya... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Inisang hakbang niya pagitan namin at wala pang 1 segundo'y nasa harap ko na siya. Naka-boxers lang siya at mukhang nasasaktan. Seryoso at gulat siya ngayon na kahit ako ay hindi ko alam kung bakit. Wala akong maalala, may nagawa ba ako? Seryosong tanong niya kaya gulat akong umiling sa kanapayuko. Lasing lang siya kagabi. Hindi niya alam ang sinasabi niya.
Muli siyang napamura saka nasapo ang mukha niya gamit ang palad na tila ba problemadong problemado. Siguro dahil alam niyang hinihintay siya ni Beatrice sa Manila? Shit, mura niya ulit. Sorry, hindi ko pa nalalabhan ang damit mo. Anong ginawa ko kagabi? Ang huling natatandaan ko, lasing ako nagmamaneho. Dumagungdong ang boses niya sa bawat sulok ng kubo. Pero hindi kagaya ng dati ay hindi ako nakaramdam ng kahit na ng takot, kahit bagya pa siyang sumigaw. I'm so sorry. Napatigil ako nang bigla niyang hawakan ng nanginginig kong braso. Hinawakan niya ako sa siko sa kaseryosong tiningnan sa mga mata ko. My lips parted. Hindi ko alam pero sari-saring emosyon na nakikita ko sa mga mata niya. At ang emosyong nakikita ko'y dahilan para gusto kong umiyak pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Kenzo, bulong ko habang nakatitig sa madilim niyang mga mata. Parang binabasa niyang kaluluwa ko. May awa, sakit at iba pang mga emosyong hindi ko mapangalanan. Sabihin mo sa akin na wala akong ginawang masama, Malia. Sabihin mo sa akin. Sabi niya ng mga katagang yun, gamit ang sobrang marahan niyang boses habang titig na titig sa mga mata ko. Natuyo ang lalamunan ko. Sasagot na sana ko pero may narinig kaming dalawa sa labas. Malia! Napasinghap ako nang marinig ang tawag ni Marcus sa labas. Bahagyang napasulyap si Kenzo sa nakasarang pinto at ang mga emosyong nasa mukha niya kanina ay biglang nawala ay napalitan bigla ng inis. Teka lang! Natatarantang sambit ko sa kadali-daling tumakbo papunta sa pintuan para maharap si Marcus. Pagbukas ko ng pinto'y nakita ko kaagad si Marcus na nakatitig sa kotse ni Kenzo na may halong pagtataka. Marcus, sorry may ginagawa kasi ako. May pinabibigay ba o pinapasabi ba si Aling Pasita? Kabadong tanong ko kaya lumipat sa akin ang mga mata niya. Wala, gusto ko lang itanong kung ayos ka dahil malakas ang ulan kagabi. At kaninong kotse to? Sabi niya. At nataranta lalo ako dahil sa tanong niya sa huli. Wala akong mahanap na angkop na mga salita upang sagutin si Marcus. Anong isasagot ko? Sa kakilala ko? Hindi ko alam. Malia, meron akong mga ekstrang damit sa aking sasakyan. Kukunin ko lang sila. Bigla akong namutla sa sinabi ni Kenzo. At paglingon ko sa likuran ay nandun na siya. Seryoso siya talaga sa mukha niya ngayon ang lamig. Para sa akin ang sinabi niya pero sa labas siya nakatingin kung nasaan ang gulat din na si Marcus. Teka, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil biglang lumabas si Kenzo ng bahay na tanging boxers lang ang suot at walang sapin sa paa. Napabuntong hininga ako't nag-init ang pisngi ko. Nahiya ako't nataranta pero wala na akong nagawa nang buksan niyang kotse niya saka kinuha doon ang itim na bag at muling bumalik sa loob ng bahay na tila walang pakialam sa paligid niya. Nilampasan niya lang si Marcus na tila hindi niya nakita. Bakit bigla akong nakalimutan na masungit nga pala si Kenzo? Nang tingnan ko ulit si Marcus ay nakita kong mga mata niya na nakasunod kay Kenzo. Mukhang maayos ka naman, Malia. Uuwi na ako. Salamat. Sabi ni Marcus bigla. Saka siya tumalikod kaya napasinghap na lang ako't napapikit. Ilang sandali pa'y sinara ko na lang ulit ang pinto't saka napatingin kay Kenzo na nakahalokip-kip habang nakatingin sa akin. Naalala ko na lahat ng ginawa ko kagabi. Sabi niya na magtama ang aming mga mata. Wala akong masabi, nablangkong isip ko. Sasabihin ba niya na hindi niya sinasadya? Ayos lang. I am not actually hoping na totoong sinabi niya kagabi. Ilang segundo kami nagkatitigan hanggang sa napagdesisyonan kong umiwas ng tingin sa kanya. Muli akong napalunok at kalaunan ay peke akong ngumiti. It's fine. Sabi ko kasi ang nasa isip ko ay sasabihin niyang hindi totoong sinabi niya kagabi. At hindi pa man niya sinasabi ay tanggap ko na kaagad. Lumuhod ako, sabi niya. Tila binibitin niya mga sinasabi niya kaya muli akong tumingin sa mga mata niya. This time, nakita ko kung gaano siya kaseryoso. Seryoso siya nakatitig sa akin na para bang sa akin nakasalalay ang mundo niya. Napalunok ako ng mariin. Hindi ko alam ang susunod na sasabihin niya. Nagmakaawa ako. Dagdag niya. Mabilis naman ako nag-iwas ng tingin dahil ramdam kong pamumuo ng mga luha sa mga mata ko. Bakit niya ngayon sinasabi sa akin ng mga katagang ito? May plano na naman ba siya? Is she playing? Kenzo, hindi ko nagawang tapusin ang gusto kong sabihin dahil mabilis niyang nailapit ang sarili niya sa akin kaya tiningala ko siya habang pilit kong kinokontrol ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Shit, I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry. He plead tapos napabuntong hininga ako nang binaon niya yung mukha niya sa leg ko.
Masyadong mabilis sa mga pangyayari at masyado akong gulat para masundan ko yung lahat. Napaawang ang mga labi ko habang yakap niya ako. He's literally hugging me so tight now. Naalala ko bigla yung pagyakap niya sa akin kagabi. Kasing higpit din itong yakap niya sa akin kagabi. Bahagya akong nahawakan ng balikat niya na lamig ako nang bigla ko siyang maramdamang nanginginig. Kasunod nito yung likidong mainit na dumampi sa leeg ko. Kenzo, nanginginig na sambit ko pero mas sumikpit lang ang yakap niya sa akin na tila ayaw niya akong bitawan. Malia, bulong niya habang nasa leeg kong mukha niya. Nanginig ako at nanghina. Kung hindi lang niya ako yakap ay posibleng kanina pa ako napaupo sa sahig. Kenzo, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ko kaya dahan-dahan niyang inalis ang mukha niya sa leeg ko para tingnan ako ng diretso sa mga mata. This time, napatunayan kong umiiyak siya kasi nakita ko yung luha niya. Namumula rin ang mga mata niya at nakita ko kung paano dumaloy ang butil-butil niyang luha sa pisngi niya. At dahil doon, bumagsak din ang luha ko. Patawarin mo ko, hindi ako aalis dito. Gusto mo akong sampalin? Sampalin mo ko please. Saktan mo ko, sipain mo ko, suntukin mo ko. Sabi niya sa nanginginig niyang boses kaya umiling ako ng maraming beses. Kenzo, anong ginagawa mo? Buisit, buisit. Humiwalay siya sa akin saka tinakip niya ang parehong palad sa mukha habang nakatingala. Naririnig ko pa rin ang mga mumunting dura niya pero imbis na magsalita ako ay tinitigan ko lang siya habang pilit pinapakalma ang sarili ko. Ilang sandali pa muli siyang tumingin sa akin. This time I think mas kalmado na siya. Pwede ba ako mag-shower? Marahan na tanong niya kaya dahan-dahan akong tumango. Saka tinurong sira-sira akong banyo na tanging kawayan na pinto lang ang pinto. Napalunok pa ako saka sinundan siya ng tingin papasok sa banyo na alam kong hindi siya sanay gamitin. At nang makapasok na siya nang hina ko napahawak sa dibdib ko, napabuntong hininga ko. Malia, please continue lang. Bulong ko sa sarili ko tilang ulit na huminga ng malalim hanggang sa bahagya ako nagkaroon ng lakas. Nang medyo maging maayos at kalmado na ako itinuloy ko ng pagluluto. Hindi ko maiwasang tumingin bawat minuto sa pintuan ng banyo. Naririnig kong ingay ng tubig. Wait, marunong bang gumamit ng tabo si Kenzo? Namutla ako sa niisip sa kanapalunok pero sa huli hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin kasi wala naman na akong magagawa kasi nasa loob na siya. Pilit kong tinuon ang pansin ko sa gulay na niluluto't saktong tapos na akong magluto nang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Kenzo dalang kanyang fresh na damit at basang buhok. Mabilis na nagtamang mga mata namin dahil tumingin ako pero mabilis ko namang binalik ang mga mata ko sa kakaluto lang na gulay. Breakfast. Hindi lang ako sigurado kung kakainin mo to. I'll eat, sabi niya kaya hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Napalunok na lang ako sa kadahan-dahang nang nilagay sa maliit na lamesa ang kanin at gulay na niluto ko. Kenzo don't like this, I know. Ibibili na lang kita ng tinapay sa labas. No, I will eat what you cook. Mabilis na putol niya sa sasabihin ko, kaya natahimik ako. Ang sumunod na ginawa niya na bigla na naman ako. Umupo siya sa isang kahoy na stool sa harap ng lamesa saka napatingin sa sinabawang gulay. Alam kong hindi pa siya nakakakain ng ganitong klase ng pagkain sa buong buhay niya. Dahan-dahan din ako naglagay ng kanin at plato. Hindi ko maiwasang sumulyap sa mukha niya for like every second. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Gusto kong bantayan na magiging reaksyon niya kahit pa na maling nandito siya. Hindi ko inaasahan ang presensya niya ngayon sa maliit kong bahay. Tapos nag-aalala ako sa mga pagkain kakainin niya. Ilang sandali pa'y tinikman niyang sabaw sa isang maliit na mangkok na nilagay ko. Nanghihina akong napaupo saka napakapit sa lamesa sa biglang panghihina. He's just serious. Ilang beses siyang tumikim na sabaw at hindi ko alam kung gusto niya ba o hindi. Do you often eat this? Biglang tanong niya sa akin saka dahan-dahan tumingin sa akin. Yes, mahinang sagot ko bago tumangot pinilit ang sariling kumain ng kahit pa nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko magawang kumain ng maayos. I have these awkward feelings inside of me. Kaya bawat subo ko'y napapatingin ako kay Kenzo na tahimik lang din kumakain. Nasa plato niyang tingin niya at kita kong pagkunot ng noo niya na tila nag-iisip at hindi ko alam kung bakit ako tumititig sa kanya. I did not smile. Tumitig lang ako sa kanya habang nakayuko siya ng bahagya at dahang-dahang sumusubo ng kanin na may ulam na gulay. Uuwi ka ba ngayon sa Manila? Wala naman ang ulan. Mahinang sabi ko at noong tumingin sa akin ay mabilis ako yumuko para ituon ang pansin ko sa kinakain.
Hindi ako uuwi. May hinang sagot niya. Paramdam kong pagtitig niya sa akin, kaya buong lakas kong pinigilan ang sariling tingnan siya ulit. Pinapahina niya ako. Kukunin ko lang ang natitira kong gamit sa hotel sa kabilang bayan. Dagdag niya pa kaya napalunok ako. Baka hinahanap ka na sa Manila. May trabaho ka't paano si Beatrice? Nanginginig na tanong ko. Gusto kong batiin ang sarili ko dahil hindi ako naiyak ngayon. No, tanging sagot niya kaya uminom ako ng tubig. Hindi ko malunok ang kinakain ko. Ilang sandali pa'y mabilis akong tumayo sa kanila gayang pinagkainan ko sa lababo. Ramdam na ramdam kong panlalamig ng parehong mga palad ko. Napahawak ko ng mahigpit sa lababo habang nakatitig sa pagdaloy ng tubig mula sa gripo. Gusto ko na siyang umalis. Sinusubukan ko mabuhay mag-isa, kontento na akong mag-isa at ngayon nandito siya. Ginugulo niya na naman ang utak ko, pinapahirapan niya ako. Malia, he suddenly called. Hindi ko siya nilingon, nanatili lang akong nakaharap sa lababo. Ayokong tumingin sa kanya, gusto kong umiyak. Gusto kong umiyak at sabihin sa kanyang lahat. Gusto kong isigaw sa kanya lahat ng mga nararamdaman ko. Na hindi dapat siya nandito, na dapat kalimutan na namin ang isa't isa. We must act like strangers. Dahil ganun naman dapat, dahil yun naman ang nararapat. Nang umalis ako sa bahay niya, alam ko kung anong dapat kong kalimutan. Ang lahat tungkol sa kanya. Pero ngayon nandito siya sa lugar kung saan ko piniling maging mag-isa ay nahihirapan na ako. Mamamatay na ako. Pinapahirapan niya ako. Ilang sandaling naramdaman kong nasa likod ko siya. Natigilan ako lalo na noong hinawakan niyang bewang ko. Literal na naamoy kong natural niyang amoy. Nasasaktan ba kita? Marahan na tanong niya. At nang tumingin ako sa kanya nakita kong sakit sa kanyang mga mata. Ngunit kaagad din itong nawala. Na parang tinatago niyang nararamdaman niya. Pero hindi ako maniniwala na nasasaktan siya. Is he guilty? Guilty ba siya dahil pakaramdam niya? Kasalanan niyang ganitong buhay ko ngayon? Naawa ba siya sa akin? Kenzo, please. Sinusubukan kong mamuhay ng simple. Hindi ko na napigilan ang pagpiyok ng boses ko dahil sa ambang paghikbi. Napaawang ang mga labi niya tumigting ang panga niya. Like he is pissed yet some emotions are ruling over him that I can't name. Malia, sambit niya bago pumikit. Bumagsak ang luha ko, nahirapan akong huminga at sumakit ang dibdib ko pero pinilit ko pa rin siyang tingnan. Namula ang buong mukha niya at nang buksan niya mga mata niya ay kaagad ko nakitang namumulang mga ito. This is not Kenzo. This guy with me right now is different. Ibang-iba kay Kenzo. Gusto ko talagang isiping nananaginip ako pero gising na gising ako ngayon. Gusto ko umiyak ng malakas dahil sa frustration. Nakakabaliw ito. Nanditong lalaking minahal ko nang hindi naging mabuti sa akin. Nandito sa harap kong akala ko na naging asawa ko pero wala. Shit, ano bang dapat kong gawin para makabawi sa'yo? Sincere niyang tanong na parang nakasalalay ang buhay niya sa mga sagot ko. Hindi, ayos lang ako. Just go please. Sabi ko habang umiiling. Nakatitig ako sa mga mata niya. Sinusubukan ko sabihin sa kanyang ayos lang. Wala siyang dapat gawin. I am totally fine with my life right now. Malia, wala akong alam sa mga plano ni Lolo. Sabi niya tumango naman ako bago huminga ng malalim. I know. I don't know what to think. Please, just let me live at peace. Umalis ako. Oo. Umalis ka nang hindi ko alam. Sinubukan ka bang bayaran ni Lolo? Sabi niya kaya napapikit ako para pigilan ang luha ko. Kenzo, just leave me. Kenzo, iwan mo na lang ako. Hayaan mo ko mag-isa. Pagmamakaawa ko pero umiling siya bago nagbitaw ng mga mura. Nagdidilim ang mga mata niya at hindi ko alam ang nararamdaman niya ngayon. Nanginginig ang kamao niyang nakakuyom. Napapikit ulit ako dahil bigla ko natakot sa kanya. Naalala ko bigla at sinaktan niya ako noon. Lumabas ang hindi ko inaasahang hagulhol sa mga labi ko. Nanginginig ako at hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Muli siyang napamura saka mas lumapit sa akin. Sa kabila ng mahina kong mga kamay, sinubukan ko siyang itulak. Pero hindi siya gumalaw. Kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na huwag masaktan ay nasasaktan ako. Ang presensya niya lang ang makakasakit sa akin. Sinubsob niya ako sa dibdib niya. Mas naiyak lang ako doon lalo nang marinig kong mabilis na pagtibok ng puso niya. His heart is as fast as mine. At ayoko mag-overthink kung nandito siya dahil guilty siya o dahil naawa siya sa akin na hindi ko na kailangan. Hindi ko kailangan ng awa niya. Huwag mo akong kaawaan.
Napatigil ako sa pagsasalita ng naramdaman kong panginginig niyang labi sa noo ko. Ako ang kaawaan mo. I won't leave. Hindi ako aalis. Unless kung sasama ka sa akin. Sumama ka, Malia. Babalik tayo sa Manila. I promise na hindi na kita sasaktan ulit. Please, please wag mo kong itulak palayo, Malia. Nakikiusap ako sa iyo. Wala akong naisagot kay Kenzo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. For what? Bakit pa ako sasama sa kanya? No, please. Hayaan mo na ako. Sabi ko saka muli siyang tinulak, pero kagaya kanina wala pa rin itong epekto. No. Shit them all. Shit my company. Shit my grandfather. Nanggagalaiting bulong niya habang nakadikit pa rin ang labi niya sa noo ko. Please, hindi ko kailangan ng awa ngayon. Naging maayos naman ako dito. Ayos lang ako. Pero nandito na naman siya. Sinisira niyang kapayapaan ng isip ko. Sinasaktan niya na naman ako. Bakit kaya biglang nagbagong pakikitungo ni Kenzo kay Malia? Anong dahilan nito kung bakit gusto niyang bumalik si Malia sa buhay niya? At si Malia, anong gagawin niya ngayon si Kenzo nang lumalapit para bumawi sa lahat ng kasalanang nagawa nito sa kanya? Paunlakan kaya ni Malia ang gustong mangyari ni Kenzo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.